Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga Lodi. Shoutout kay Paul Patrick Sundolan para iso happy birthday Lods, more birthdays to come Lods, Alvin Mark Alberca, James Guapo, Batu Malaki J, Loret Lawrence Iglesia, Bernald O. Kendo, Arian Mark Diaz from Queens Row East, Rene Tangilig, Marvin J. Gomez, Michael Kane Perez, Marden Cordita, Ender Bryan, Ariel Monte de Ramos, Swordmaster, User Anone Happy Birthday Lods, Reggie Lasoy Happy Birthday Lods, LYF Therium Tiny, at kay mga Kwanggul Channel, salamat sa suporta mga Lods, pahit ang like button mga Lodi. Sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata ay tinanong ni Long si Zinyu kung okay na ba ang pangangatawan nito, at sagot na tugon ni Zinyu na okay na ito gayong unti-unting nang nawawala ang bisa ng gamot na itinurok nila dito kaya wag na itong mag-alala, at sabay sinabi ni Long, na mabuti gayong kakailanganin niya ng tulong nito, sa kadahilanang humihingi ito ng tulong kay Zinyu, dahil gusto pa nito na patagilan ang kanilang laban habang inaante ang pagdating ng ating bida, at sumang-ayon ito sa sinabi ni Long, at maya-maya pa habang unti-unting nababasag ang yelong ginawa ni Zinyu para ikulong ang kanilang kalaban ay narinig nito ang kanilang pag-uusap, at sinabi nito na may binabalak silang magtawag ng tulong at sino naman ang taong tutulong sa kanila, at sa pagkabasag ng mga yelo ni Zinyu ay sinabi ng hangal nito na kalaban na parang nagbibiro lang ang mga ito gayong kahit sino pa ang dumating ay hindi nito matatalo ang kanilang organisasyon, dahil sa batid nito na malalakas sila. At sa isip-isip ni Long na nagugulat gayong habang nababasag ang yelong ginawa ni Zinyu ay nararamdaman nito ang lakas ng kapangyarihan na nanggagaling sa kalaban, at hindi makapaniwala si Long sa lakas nito, at sa paglabas ng hangal na kalaban ay sinabi nito na pasensya kung ito ay minaliit niya, gayong hindi rin niya inaakala na mapipilitin siyang ipalabas ang kanyang totoong abilidad, at ito ay nasa S-rank ability at may kakayahan ito ng gawing sandata ang buo nitong katawan. At sa isip-isip ni Long na nagtataka sa abilidad nito gayong ang buong katawan nito ay bumabaha ng mga sandata at nararamdaman din nito ang nakakapangilabot na aura ng kamatayan, at kahit nananimbalik na ang lakas ni Zinyu ay hindi pera nito mapapantayan ang lakas nito gayong nasa C-rank na ang antas nito at ang katawan ni Long ay umabot na rin sa kanyang limitasyon, kaya ang maigi na lang nitong gawin ay ang patagilan pa ang laban. At dagdag na sinabi nito na tsaka niya na ito iisipin gayong papalusob na ang kalaban at kailangan na lang niyang gawin ang kanyang makakaya. At sa paglusob ng kalaban ay lumusab na din si Long para harapin ito, at maya-maya pa ay nagsalpukan ang mga arang nito, at namuo dito ang aura sa pinangyarihan. At habang nababalutan ng apoy ang buong lugar ay gumawa ng isang atake si Long, at ito'y pumunta sa likod ng kalaban at akmang gagawa na ng isang atake ngunit napansin ito ng kalaban at lumabas ang sandata nito. Ngunit sa paglabas ng sandata nito ay naharang ito ni Long at dinurog nito ang mga sandata ng kalaban. At habang naghahanda si Long ng isang atake ay inipon nito ang enerhiya sa kanyang kamay at pumakawala ng isang atake. Ngunit nakayuko ang kalaban at hindi niya ito nagawang tamaan. At sa kanilang paglalaban ay sinabi ng hangal na nagmamayabang, na ang pagsali sa Skynet ay isang napakamasayang gawin sa kadahilanang nasa grupo nila ang pinakamalalakas na puwersa sa buong mundo dahil nakuha na nila ang siyam na may abilidad na S-rank, at dagdag pa nito na kahit magtawag pa ito ng kasamahan ay para lang itong langgam sa kanya na madaling patayin, at wala nang makakaligtas pa sa mga ito, at sagot na sinabi ni Long na tumahimik ito dahil hindi nito kilala ang ating bida gayong hindi ito magpapatalo sa isang katulad niya. At maya-maya pa ay naramdaman ni Long na hindi na niya makakayanan ang mga atake nito gayong umabot na sa sukdulan ang kanyang limitasyon, sa kadahilanang nasusunog na ang buo nitong katawan, at napansin iyon ng kalaban sa kadahilanang bumagal ang kilos nito, at napagtanto nito na umabot na ang katawan nito sa kanyang limitasyon, kaya pumikawala ito ng isang atake, at tumama ang atake nito kay Long, at sa pagkatama ng atake ng hangal ay napaluhod si Long. At sa pagluhod ni Long ay sinabi nito na ito na ang kanyang magiging katapusan, ngunit sinabi ni Long na hindi pa huli ang lahat gayong nakalimutan nito na hindi siya nag-iisa gayong may kasama ito. At nagtaka ang hangal sa sinabi ni Long gayong hindi nito alam ang pinaplano nila, at sabay naghahanda na pala si Zinyu ng isang malakas na atake, inipon na nito ang kanyang malalaking tipak na yelo, at pumikawala na ito ng isang atake. Sa pagpapakawala nito ng isang atake patungo sa kalaban ay madali lang nitong hinati ang mga yelong atake ni Zinyu, at sinabi nito na tigilan na nito ang kanilang paghihirap gayong wala itong kwenta, at dagdag pa na sinabi nito na wala pa ring mababago dahil sa mamamatay peren ang mga ito,
ngunit natigilan ito sa kanyang pagsasalita gayong pumakawala na rin si Long ng apoy na kapangyarihan at ginamit nito ang yelo ni Xinyu para lumakas ang apoy nito na kapangyarihan, at namuo dito ang malakas na pagsabog sa pinangyarihan, at habang unti-unting nawawala ang apoy ni Long ay natatabunan ang lugar ng isang usok, at sabay sinabi ni Long na kailangan na nilang umalis gayong ito na ang kanilang pagkakataon para tumakas, at sumang-ayon din si Xinyu sa sinabi ni Long. At sa pagtakas nila papalayo ay ginamit ni Long ang kanyang apoy na kapangyarihan para pabilisin palalo ang kanyang pagtakbo, at napatingin si Xinyu sa sugat na natamo ni Long, at tinanong niya kung okay lang ito, at sagot ni Long na okay lang siya gayong hindi ito ang oras para alalahanin pa ang mga sugat nito, at maya-maya pa ay nakasalubong nito ang mga alagad ng Skynet at balak nila itong pigilan ngunit nagalit si Long sa mga ito at akmang papakawala na ng isang malakas na apoy. At sa pagpapakawala ni Long ng isang malakas na apoy ay nanghina ito sa kadahilanang nasusunog na ang buo nitong katawan sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan, at tinanong ito ni Xinyu kung okay lang ba ito ngunit hindi ito sumagot at halatang ito'y nahihirapan na, at sabay dumating na ang hangal at sinabi nito na hindi nito maintindihan kung bakit pinapahirapan pa nito ang kanilang sarili, kahit batid ng mga ito na wala na itong pag-asa, at napalingon si Long at Xinyu sa gulat gayong nakahabol pala ito kaagad sa kanila. At habang ito'y papalapit ay pumakawala si Xinyu ng isang atake para paalisan ito sa kanilang harapan ngunit sinanggalang nito ang atake ni Xinyu, at dahil sa pag-atake ni Xinyu ay sinabihan ito ng hangal kung gusto ba nitong mamatay, dahil uunahin na niya ito at naghanda na ito ng isang atake, at sa pag-atake nito ay pam-atak ang isang dugo. Sa pagpatak ng dugo ay napapikit si Xinyu, at tinawag ito ni Long, at sinabi na tumakbo na ito. At hinarang pala ni Long ang kanyang sarili para hindi tumama ang atake nito kay Xinyu, at sa pagharang ni Long ay sinabihan niya ito na tumakbo na ito gamit ang buo nitong lakas, at kailangan nitong maligtas dahil pag dumating na ang kapatid nito ay siguradong maliligtas din ito. Nanlaki ang mata ni Xinyu sa gulat gayong nakita nito si Long na nahihirapan na at dagdag na sinabi ni Long na hindi na niya kayang tumakas, kaya humingi ito ng pasensya kay Xinyu. At nauutol na sinabi ni Xinyu na tatagan pa nito ang kanyang loob gayong darating din ang kapatid niya para iligtas ang mga ito, at hinawakan ni Long ang espada ng kalaban at sinabi nito na pipigilan niya ito kaya umalis na ito, at dagdag na binanggit ni Long ang pangalan nila He Tao, Xiao Yun, Aming at Jin Gang, at ito ang kanyang mga kasamahan at sinabi na mauuna na siya gayong hindi na niya ito makakasama pa ulit, at humingi ito ng tawad. At hirit na sinabi nito na nakakapanghinayang gayong hindi siya nakainom ng alak ngayon, at sa ganitong pangyayari pala ito mamamatay, at nagalit ang hangal sa mga pinagsasabi nito, kaya hindi na niya balak pang pahirapan ito kaya wawakasan na nito ang kanyang paghihirap. Ngunit biglang may sumabog sa di kalayuan, sa pagkawalan ng mga alikabok ay namuo dito ang anyo ng isang tao. Nagulat si Xinyu sa kanyang nakita na ito pala ay ang kanyang nakakatandang kapatid. At sa pagdating ng ating bida ay hinawakan nito ang kalaban para pigilan nito ang kanyang binabalak na wakasan ang buhay ni Long, at sa nakalipas na eksena noong nakaraang 40 minuto sa pagtakas nila Long at Xinyu ay nakita nila si Xiao Yun, at sinabihan nito si Xinyu na mag-antay muna ito dito gayong kakausapin niya si Long, at sa pag-uusap nila Xiao Yun at Long ay tinanong ni Xiao Yun si Long kung bakit niya ito ginagawa. At sagot na sinabi ni Long na alam nito ang kanyang ginagawa at tinanong niya ito pabalik kung bakit nito nagawang nakawin ang isang inosenteng tao, at sabay sinabi ni Xiao Yun na hindi ngayon ang oras para siya magpaliwanag, at inutusan niya ito na ito'y ibalik niya na dahil tutulong siya na para ito'y mapatawad ng kanilang pinuno, at nagalit si Long sa sinabi nito at sinabi ni Long na alam nito na hindi nito gustong mamuhay ng walang tahanan, ngunit mayroon din silang hangganan, na hindi nila pwedeng yarakan ang buhay ng ibang tao. At binanggit ni Long na si Xinyu ay kinulong at pinapahirapan, at araw-araw itong tinuturukan ng isang gamot para ito'y manghina. Kung hindi niya ito agad na diskobre ay maaaring mamamatay ito, at tinanong ito ni Xiao Yun kung kaya ba nitong iligtas ito ng mag-isa, dahil kung hindi ay mamamatay siya dito kasama ni Xinyu, at kung mangyari iyon papano ang mga taong may iwan niya. At pinaliwanag ni Xiao Yun na ang Skynet ay may 9th na miyembro ng may S-rank na abilidad, at ito ang pinaka-importante sa kanila. Kahit na umalis dito ang iba gayong may mga sarili itong misyon, ngunit ang ika-8 ranggo na isang S-rank ay narito sa himpilan, at ito ay tinatawag na Sword King, at kahit na pagtulungan nila ito na kalabanan ay wala parent silang kalaban-laban dito, at hindi nila magagawang manalo, at sinabi ni Long na may paraan pa kaya kailangan nito ng tulong ni Xiao Yun,
at inutusan ni Long si Xiao Yun na tawagan si He Tao para pumunta sa lokasyon ng kanilang tagpuan para puntahan ang ating bida at sabihan na nakita na nito si Xinyu, at pag nalaman ito ng ating bida ay siguradong pupunta ito dito, at sinabi ni Xiao Yun na ano ang ibig sabihin nito gayong umaasa lang siya sa iisang tao, para harapin ang Skynet, at dagdag na sinabi nito na alam nito ang kapangyarihan ng Skynet, at sinabi ni Long na hindi mo pa kilala ang ating bida gayong may kakayahan ang ating bida na kalabanan ang Skynet, at sa pagbalik ng eksena ay hinawakan ng ating bida ang hangal na kalaban sa pagkakawak ng ating bida ito ay nanlilisik ang mga mata sa galit, at nagulat sa pagtataka ang hangal gayong isa lang itong D-rank ngunit nakakaya nitong pigilan ang kanyang lakas ng isang kamay lamang, at napatanong ito, ngunit sa pagtataka nito ay inambehan ito ng isang suntok ng ating bida, sa pagkakasuntok ng ating bida ay bumagsak ito papalayo sa lakas ng suntok ng ating bida, sa pagbagsak nito sa di kalayuan ay namuo dito ang mga alikabok sa kanyang pinagbagsakan, at nagulat si Xinyu sa lakas ng ating bida, at namangha ito, at sabay nagulat ito gayong, niyakap siya agad ng kanyang kapatid at humingi ito ng tawad sa kanya gayong nahuli ito sa pagtulong at pinahirapan ito ng husto. At sagot na sinabi ni Xinyu na okay lang iyon ang mahalaga ay buhay ito, at sinisisi nito ang kanyang sarili dahil sa naging pabigat ito sa kanya noong hindi pa ito nakakalakad, at sinabi ng ating bida na wag na nitong banggitin pa ang nakaraan gayong andito na ang ating bida, at paprotektahan niya ito, at tinanong ng ating bida ang mga sugat nito, at sagot na sinabi nito okay lang ito, at sambit na sinabi ni Xinyu na tignan nito si Long sa kadahilanang binuhis nito ang kanyang buhay para iligtas siya, kaya kailangan nila itong iligtas, kaya tinignan agad ito ng ating bida, at nag-aalala ito gayong wala na itong malay, at ganun din si Xinyu ito ay nalungkot, at habang wala pang malay si Long ay sinabi ng ating bida na wag itong mamatay. At sabay gumanti na sa pag-atake ang isang hangal na bumagsak at ito'y sumugod na, at sa pagsugod nito ay nagulat ito gayong napinsalaan ito ng matindi sa isang D-rank lamang, at naguguluhan pa rin ito sa kadahilanang hindi nito batid akalain kung paano siya napabagsak nito, at sabay tumalon na ito para gumawa ng isang atake, at sinabi ng hangal na pagpipiresuhin niya ang mga ito, ngunit tumingin ng masama ang ating bida sa pagtingin niya dito ay napaatras ito at namuo dito ang isang pagsabog, at nagulat na lang ang hangal sa pagkabigla gayong naramdaman nito ang pinsala na kanyang natamo, at sa pagkagulat nito ay ginamit pala ng ating bida ang sariling abilidad nito, kaya nagkasugat-sugat ang buong katawan ng hangal, at sa paggamit ng ating bida sa kakayahan nito ay pinalabas nito ang clone na abilidad ng kalaban at may kakayahan itong kopyahin ang 10% ng lakas ng ating bida, at sinabi ng ating bida na kahit naaksaya nito ang kanyang fragment para kopyahin ang abilidad nito ay sadyang nakakahiya na matalo siya ng kanyang sariling abilidad, at ito'y galit na galit sa ating bida at sinabi nito na pagpipiresuhin niya ito, at sabay sumugod ito sa pagsugod nito ay hinarap nito ang kanyang clone na abilidad at sinabing hanggang pag-iwas at pagsanggalang ba ang kaya nito, at wag itong maging ignorante dahil sa hindi naman ito nakikipaglaban, at maya-maya pa ay bumalik ang kamalayan ni Long at ito ay umuubo, at sinabi ng ating bida na bumalik na ang kamalayan ni Long, kung gayon ay may pag-asa pa silang mabuhay ito. At sinabi ni Long na mag-iingat ito gayong ang makakalaban nito ay isang S-rank at ang kakayahan nito ay isang warrior type at ito ang isa sa pinakamalakas sa organisasyon ng Skynet, dahil mahirap kalabanin ang isang hangal na kanilang kalaban. At sagot na sinabi ng ating bida na wag na itong magsalita pa at ito'y magpahinga muna, at inutusan nito si Xinyu na gamitin ang kapangyarihan nito para pabagalin ang mga sugat na natamo nito. At napansin ng ating bida na unti-unting natatalo na nito ang kanyang clone na abilidad kaya, kailangan niya muna itong harapin, at tinanggal na ng ating bida ang kanyang clone na abilidad at nagulat ang hangal gayong sinabi ng ating bida na ipakita na nito ang kanyang tinatagong lakas, at pinakita na din ng ating bida ang kanyang lakas, at ginamit nito ang kanyang abilidad na sandata, at natuwa ang hangal gayong makikipaglaban na ang ating bida sa kanya. At sinabi nito na kung kamatayan ang hinahanap ng ating bida ay ibibigay niya ito, at naitanong nito na hindi nito alam kung paano nakopya ng ating bida ang kanyang abilidad, ngunit ang peke na abilidad nito ay walang kakayahan na talunin ang tunay, at sa pagsasalita nito ay ginamit ng ating bida ang kanyang shadow break, at nabigla ang hangal sa kanyang nakita gayong unti-unting bumabalot sa kanyang paligid ang maitim na aura, at tinanong ito ng ating bida kung totoo ba ang mga pinagsasabi nito. At sabay pumikawala na ang ating bida ng shadow break kasabay ang kanyang sariling kakayahan na sandata,
at nagulat na nagtataka ang hangal gayong hindi nito alam kung ano ang mga nangyayari, sa kadahilanang wala itong alam sa kakayahan ng ating bida. At dito na magtatapos ang ating kabanata mga Lodi, abangan ulit bukas ang kasunod na kabanata, pa-like and subscribe mga Lods, more thanks.